Good day mga kaibigan. I-feature natin itong apat na Japanese brands ang kanilang mga top of the line sa kanilang lineup. Tingnan natin kung sino sa kanila ang the best or value sa pera natin. Unahin natin itong sa Kawasaki. Ito ang second sa top of the line ng Kawasaki Ninja lineup. Ito ang Kawasaki ZX-10RR. Susunod ito dun sa top of the line nila na ZH2. Halos ang features nito mga kaibigan, mga specs nito ay para sa top of the line na. Napakaganda ng suspension, naka-Showa suspension siya na adjustable. Pati yung engine nito at mga features nito ay talagang design for top of the line na sports bike. Naka TFT na rin ito, TFT display. At syempre, yung colorway niya na signature color ng Kawasaki, yung lime green na napakaganda tignan sa combination na kulay black. Very stunning at sa tingin ko isa ito sa pinakamapormang sports bike na nakita ko. At syempre, sa performance nito at sa riding comfort niya ay napakaganda rin. Lalong-lalo na kung track-oriented or sports bike ang gusto mo. Isunod naman natin itong top of the line ng Honda. Itong Honda CBR 1000RR o tinatawag na Fireblade mga kaibigan. Napakaganda rin ito sa forma at sa colorway din niya ay very stunning din. Lalong-lalo na itong kulay red nila. Ang features nito ay para sa top of the line din. Almost wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang iibahin o wala ka nang i-upgrade dito mga kaibigan. Pati sa exhaust pipe niya ay talagang naka-ready na maganda ang tunog. Ang stock pipe niya is Akrapovic na legit talagang naka-design para sa Fireblade. At okay din itong kulay black niya mga kaibigan. Combination of metallic black na may shiny at yung matte black niya. At napakaganda nung matching nung gold na suspension niya at yung gold na rim ng gulong. Sunod naman natin itong sa Suzuki. Ito ang Suzuki GSX R1000 at itong kulay blue ang top of the line nila, yung double R nila. At sa specs din ito ay hindi rin siya napag-iwanan. Almost nasa kanya rin ng mga top spec ng isang sports bike. Ang hindi lang nakakasabay dito sa Suzuki ay yung instrument panel niya or yung meter cluster niya, which is LCD pa rin. Yung top of the line na Honda tsaka yung Kawasaki kanina ay naka TFT na yun. Yung walang tinignan natin. Pero sa itsura, sa forma at sa performance ng engine at sa ergonomics ay napakaganda rin nito. Para sa akin, ito ang pinaka value for money sa kanila kung dun sa top spec kasi siya ang pinakamura. 1.2 million itong kulay blue, itong double R ng Suzuki. At isunod naman natin itong top of the line ng Yamaha, itong YZF Yamaha R1M. At napaka-pogi rin ito, napaka-forma rin ito. Wala ka na ring hahanapin dito mga kaibigan. Almost lahat ng kailangan mo or gusto mo na forma ng isang sports bike ay nasa kanya na rin. At sa color combination ay para sa akin
napakaganda rin siya. Yung combination ng blue at yung shiny black at yung silver metallic. Ang presyo nito mga kaibigan is 1,688,000 pesos. So almost magkapresyo sila nung Fireblade na 1.6 million din. Sumunod yung sa Kawasaki ZX-10RR na 1.5 million. At sumunod yung sa Suzuki na 1.2 million. Hopefully, nagustuhan nyo itong featuring natin sa mga sports bike na to. At sa tingin ko, lahat sila ay value for money. Pero kung naghahanap ka ng sports bike na mura lang at maganda na at maganda ang forma, okay na rin ang specifications, pero yung meter cluster lang niya, medyo downside niya ay yung sa Suzuki ang pinaka value for money sa kanila kasi siya ang pinakamura. At kung gusto mo naman ng mas mataas na grade is itong R1M. At syempre kung gusto mo ng maporma, at pinaka maporma kasi sa kanila para sa akin is yung Fireblade na kulay red. Okay, hopefully nagustuhan niyo itong video natin mga kaibigan. At kung sakali man na mayroon akong mga pagkakamali or ano sa mga nabanggit ko, ay paki-comment na lang at i-correct natin. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.